ating lahat at sa ating Panginoon. Bago po tayo manalangin ay basahin po muna natin ang awit 100. Sabi po dito, magkaingay kayo, may kagalakan sa Panginoon kayong lahat na lupain. Mangaglingkod kayo na may kasayahan sa Panginoon. Magsilapit kayo sa kanyang harapan na may awitan. Alamin ninyo na ang Panginoon ay siyang Diyos, siya ang lumalang sa atin, tayo'y Kanya. Tayo'y Kanyang bayan at mga tupa ng Kanyang pastulan. Magsipasok kayo sa Kanyang mga pintong daan na may pagpapasalamat at sa Kanyang looban na may pagpupuri. Mangagpasalamat kayo sa Kanya at purihin ninyo ang Kanyang pangalan. Sapagkat ang Panginoon ay mabuti, ang Kanyang kagandahang loob magpakailanman, at ang Kanyang nagpagtatapat ay sa lahat ng salit-saling lahi. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay manalangin. Tumayo po tayong lahat. Hallelujah, Lord. We praise you, glorify you, Panginoon. We magnify your name, O God. Lord, maraming salamat, Panginoon, dahil kami ay muli mong tinipon sa umagang ito. Kaya, Panginoon, patuloy kami na nagpapakumbaba, kinikilala na kayo ang aming Diyos na buhay, tapat noon, ngayon, at magpakailanman, O God. Maraming salamat, Lord, dahil kami, Panginoon, ay binigyan mo ng kapatawaran. Maraming salamat sa kaligtasan, O God. Panginoon, anuman ang mga nangyayari sa aming kapaligiran, anuman ang mga kaguluhan, ang katotohanan, Panginoon, ay hahayag na kayo ang aming tunay na Diyos, Panginoon, at hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Kayo ang Diyos ng lahat ng bansa, kayo ang Diyos ng bansang Pilipinas, kayo ang Diyos ng Feast of Harvest, Panginoon. Kaya sa umagang ito, Panginoon, kayo ang aming itataas sa aming pag-aawitan, sa aming pagsamba sa inyo, Panginoon. Kayo, Lord, ang maparangalan sa lahat ng mga ginagamit mo, sa mga instrumento, sa mga tumutugtog, sa umaawit, maging sa lahat ng mga membro ng iyong iglesia. Kayo ay aming pupurihin, sasambahin sa Espiritu at katotohanan, O God. Maraming salamat po, Panginoon, dahil kayo ay tapat sa mga pangako mo, Panginoon. Maraming salamat, O God, dahil anumang, Panginoon, ang mga pagsubok na pinagdadaanan, kayo, Panginoon, ang nagbibigay ng kaaliwan sa lahat ng mga anak mo. Kayo ang nagbibigay ng kagalingan. Sa buong isang linggo, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat. Tunay nga, Panginoon, na kayo ang aming Diyos na buhay, Panginoon. Kaya patuloy ka namin sasambahin, O God. Sa umagang ito, pinagkakatiwala po namin sa inyo ang lahat ng aming gagawin sa pagbabasa ng inyong mga salita, sa pakikinig ng inyong mga salita, O God. Ito ay magbibigay sa amin ng karunungan, O Lord. Sa mga anak mo, Panginoon, na hindi pa namin nakasama ngayon, papunta pa lang, dalangin namin na ingatan mo po sila na makarating sila dito, na taglay ang kagalakan na nagmumula sa inyo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Kayo po ang maitaas, kayo po maparangalan sa umagang ito, sa iyo po ang papuri at pagdakila. Ito po ang aming dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Magandang umaga po sa ating Panginoon at sa bawat isang narito. Maraming salamat sa Panginoon at tayo po muli ay nagsama-sama para magpuri, mag-alay ng awitin, pagsamba sa ating Panginoon. Bago po tayo mag-umpisa, maaari pong palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Tayo ay umawit at magbigay papuri sa ating Panginoon. Panginoon ay ating pupurihin. Ang Panginoon ay ating dakilain. Walang katulad ang pag-ibig niya. Siya'y laging tapat, walang kapatay ang Panginoon. Sa ating buhay, dakila siya,
dakila siya. Amen! Dakila siya. Ang Panginoon. Ang Panginoon ay ating pupurihin. Ang Panginoon ay ating dakilain. Walang katulad ang pag-ibig niya. Siya'y laging tapat, walang kapantay ang Panginoon. Sa ating buhay, dakila siya. Dakila siya. Dakila siya. Dakila siya. Kahit maglaho ang buong mundo, tanging si Jesus ang sandigan mo. Dakila siya. 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 Mahal na mahal kita, Panginoon. Sabihin natin, mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may hindi tayo pagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, papupurihan ka. Paglilingkod sa'yo, pag-ibig ko sa'yo iaalay. Mahal na mahal, mahal na mahal kita, Panginoon. Hallelujah! Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan ba'y di kita'y pagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, papupurihan ka. Maglilingkod sa'yo, pag-ibig ko sa'yo iaalay. Habang buhay, amen, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo iaalay. Itaas natin ang ating mga tinig. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan ba'y di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan ba'y di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Amen! Purihin natin ang ating Panginoon sa pamamagitan ng pagbigay palakpak sa ating Panginoon. Hallelujah! Patuloy po tayong umawit at magbigay papuri sa ating Panginoon.
Tayo po'y umawit. Dakilang Diyos, Panginoon, wala nang hihigit sa'yo, wala nang hihigit sa'yo, lagi kang papupurihan. Buong pusong pasalamat sa wagas mong pagmamahal. Jesus, Tanging pangalan. Jesus, makapangyarihan. Jesus, Di nagkukulang. tapat kailan dakilang Diyos, Panginoon, wala nang hihigit sa'yo, wala nang hihigit sa'yo, lagi kang papupurihan. Buong pusong pasalamat sa wagas mong pagmamahal. Jesus, Kapayapaan. Jesus, laging hawahan. Jesus, Nagalingan. tagapagligtas, Panginoon, wala nang hihigit sa'yo, wala nang hihigit sa'yo, lagi kang papupurihan. Buong pusong pasalamat sa wagas mong pagmamahal. Minsan pa dakilang Diyos, Dakilang Diyos, Panginoon, wala nang hihigit sa'yo, wala nang hihigit sa'yo, lagi kang papupurihan. Buong pusong pasalamat sa wagas mong pagmamahal. Buong pusong pasalamat sa wagas mong pagmamahal. Purihin ka, Jesus. pusong pasalamat. Sa wagas mong pagmamahal. Hallelujah! Wala nang hahanapin pa
nagmumula sa'yo. Nagmumula sa'yo. Kaligayahan na kami sa piling mo. Wala nang hahanapin pa, wala nang nanaisip pa, kundi mamalagi sa piling mo, aking Ama, aking Ama. Wala nang babantay sa'yo, Panginoon. Isang Panginoon, kaya ang naisin ng puso ko'y sa piling mo. Minsan pa wala nang hahanapin, wala nang hahanapin pa, wala nang nanaisip pa, kundi mamalagi sa piling mo, aking Ama. Wala nang babantay sa'yo, nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ng puso ko sa piling mo, kaya ang naisin ng puso ko sa piling mo, kaya ang naisin ng puso ko sa piling mo. Purihin natin ang Panginoon. Ibigay natin ang mataas sa palakpakan at papuri. Hallelujah, hallelujah. We praise you, Jesus. Amen. Purihin po ang Panginoon. Tunay na wala nang hihigit sa ating nag-iisang Panginoon dahil siya ang ating King of Kings, the Lord of Lords, at ating tagapagligtas. Ngayon po ay ihanda na po natin ang ating mga puso sa pakikinig ng mga salita ng Diyos at nawa po ang mga cellphone po natin ay i-off muna po natin para walang maging sagabal. Sa mga bata po, inaanyayahan po kayo sa conference room para po mag-attend ng Sunday School. Sige po, bago ko po tawagin si Pastor Archit, tayo po muna ay ilayhan siya at ipanalangin. Lord, maraming salamat po, Panginoon, dahil binigyan mo na naman kami ng pagkakataon sa umagang ito na makapakinig ng iyong mga salita sa pamamagitan ng aming mahal na Pastor, O God. Lord, dalangin namin na bigyan mo po siya ng karunungan, katalinuhan, at nawa ang mga salita mo maipahayag niya sa umagang ito na taglay ang kapangyarihan at katotohanan na nagmumula sa inyo, Panginoon. At dalangin namin na ang mga salitang ito, Panginoon, ay maunawaan namin, O Lord, upang maging gabay namin ito sa aming paglakad hanggang sa inyong pagdating, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa maihahayag sa umagang ito, Panginoon. Ang mga salitang ito ay hindi mawawala ng kabuluhan, Panginoon. Dahil sabi mo nga po, Panginoon, kami ay makakatamo ng karunungan sa pakikinig at pakikinig ng iyong mga salita. Sa iyo po ang papuri at pagdakila. Ito po ang aming dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Praise God. Pwede ho ba nating palakpakan ng Diyos?
Hallelujah, hallelujah. Purihin po ang Panginoong Diyos dahil tayo po ay patuloy na tumatalakay dun po sa mga serye natin na talagang magpapalakas ng ating pananalig, magpapalakas ng ating pananampalataya kay Kristo. At sa lahat ng mga napakinggan po ninyo, kung mapapansin po ninyo, no, ito po ay umukol sa mga taong namatay na binuhay ni Kristo. Kasi nga ho, yung ating tema, yun pong kasapatan kay Kristo. Narito tayo sa second stretch po o yung second quarter na kung saan ay pinag-aaralan natin yung sa kamatayan ni Kristo. At malaki po ang dulot ng kamatayan ni Kristo dahil sa pamagitan ng kanyang kamatayan, tayo po'y nabuhay sa pamagitan po ng kapangyarihan ng kanyang banal na dugo. At sa lahat po ng mga pinag-aralan nating namatay physically, no, yung namatay po sa kanilang katawan, binuhay ni Kristo si Lazaro, binuhay po ni Kristo yung pong anak na babae ni Jairo, binuhay po ni Kristo yung babae po doon po sa, yung pong anak ng byuda na babae sa Nain, nasa aklat po yan ng Lucas at hindi pa natin yun napag-aaralan po. At binuhay din naman po ni Kristo tayo ho na mga patay ngayon spiritually, kasi ang kamatayan ho, hindi naman din ho physical lang, but spiritually, pwede po yung isang taong patay ay muling buhayin ng Diyos. Hindi po lahat ng mga taong nakakasalubong nyo po ay buhay. Pastor, nakasabay ko sa jeep, humihinga naman. Maaring buhay siya physically, pero patay po yung tao na yon spiritually. Lahat ng taong walang Kristo sa puso, I will generalize po, no? Patay po tayo ngayon. At kung mamamatay po tayo, tayo po'y hahantong sa ikalawang kamatayan. Si Kristo lamang po ang katugunan para tayo'y magkaroon ng buhay. At si Kristo po ang dahilan kung bakit po tayo nabubuhay. At nais po ng Panginoon sa umaga na ito, iparating po sa inyo, ang kapangyarihan po ng pagkabuhay ay hindi lamang po nanggagaling sa Kanya. Once we have accepted the Lord Jesus Christ, maski isang ordinaryong tao po, maski isang ordinaryong Kristiyano po, pwede pong muling mabuhay at bumuhay. Hindi ko po sinasabing bumuhay physically, pwede tayong bumuhay spiritually sa pag-share po ng salita ng Diyos. At sa umaga po na ito, atin pong matutunghayan, ang isa pong pangaral, pinamagatan po natin ang karunungan sa kamatayan ni Eutico. Marami tayong matututunan po rito kasi si Eutico po ay isang tagapakinig ng salita ng Diyos. Si Eutico po ay hindi disipulo kung hindi po siya ay tagapakinig at nais niya na sumunod kay Kristo. At gaya po ng bawat isa sa atin, may kanya-kanya po tayong kahinaan. At dito ho, matutunghayan natin na ang pagkabuhay na mag-uli ni Eutico ay hindi nanggaling po mismo on a personal encounter with Jesus Christ. Ang pagkabuhay na mag-uli po ni Eutico ay hindi po nanggaling sa pamamagitan ho ng Espiritu Santo per se, no? Kung hindi ginamit ng Diyos ang isang tao. Pwede pala yung pastor na yung isang tao po ay makabuhay ng patay. Pwede po. Nung panahon nga po ni Kristo, si Pablo nakabuhay ng patay. Si Pedro nakabuhay ng patay. At dito natin makikita yung kapangyarihan ng pagkabuhay po kay Eutico sa pamamagitan po ni Pedro. Kaya mga kapatid, tunghayan natin, atin pong pag-aralan mabuti po, ito pong istorya po na ito, kapupulutan po ng napakadami pong mahahalagang aral. Sa panahon natin ngayon, wala na pong patay na mabubuhay sa pamagitan ng mga pastor. Ako naninindigan doon. Kasi this was just a demonstration of the power of God. Once and for all, pinakita lang sa Bible, nabuhay si Lazaro, nabuhay ang anak ni Jairo, nabuhay ang anak po ng byuda sa Nain, nabuhay po ito pong si Eutico, nabuhay po si Dorcas at si Tabitha, mga biblical characters mula sa pagkamatay, nabuhay. Pero sa panahon natin ngayon, ako po naninindigan, hindi na ipapakita ng Diyos na ang isa pong patay mula sa morgue ay bubuhayin niya
Sapagkat sa panahon natin ngayon, ang mga patay ho ngayon spiritually, naniniwala ho kayo may mga patay spiritual yung binubuhay ngayon? Can we say amen? Yung dati pong lulong sa drugs, nakapakinig ng Word of God. Patay yun. Nabuhay po ba uli nung tinanggap si Kristo? Hallelujah. So sana buksan natin yung ating mata. Marami yung patay, binubuhay pa rin ngayon. At nabubuhay sila sa pamagitan po ng salita ng Diyos. Kaya ano pong matutunghayan natin dito sa karunungan ng kamatayan ni Eutico? Pinapakita po rito, kahit hindi po mismo si Kristong bubuhay, pwede tayong daluyan ng kanyang kapangyarihan upang ang isang tao, ulitin ko po ang isang taong namatay na spiritually ay mabuhay po sa pamagitan ng salita ng Diyos. Tayo po lahat ay umukot manalangin. Ama naming makapangyarihan, ang mga kwento at mga aral na ito ay kinapupulutan po namin ng mga mahalagang doktrina, mga mahalaga po na mga pananampalataya at pananalig na nakikita namin kumikilos po sa kalagitnaan namin ngayon. Maraming salamat po, Ama, dahil alam namin, dito na naman po sa kwento ni Eutico, mayroon kaming mga mapupulot na kahit po sa panahon namin ngayon, ang physical pong namatay ay hindi na po nabubuhay, pero alam namin ang mga namatay po sa kasalanan, pag nakarinig ng iyong salita, kahit na po kami po ay hindi po marunong sa pagpapahayag ng salita ng Diyos, pwedeng mamuhay po o mabuhay sa pamagitan po ng mga bunga ng aming mabubuting gawa. Kaya Panginoong Diyos, bigyan niyo po ng kapangyarihan ang mga salitang ito, sa pamagitan po ng kwentong ito, makita namin po at maranasan namin ang muling pagkabuhay po ng aming mga namatay na mga espiritu at ang patuloy po na kalakasang nagmumula sa banal na espiritu po ng Diyos. Kami po lahat ngayon, Panginoon Ama, ay inyo pong daluyan ng pagkabuhay na ito sa mga tao pong patay spiritually. Na sana po ang pastor, ang mga elders, ang lahat po ng mga kabataan, kasama po ang mga tagapakinig po, mga kasama namin kapatiran sa Peace of Harvest, gamitin mo kaming daluyan ng kapangyarihan upang ang isang taong patay na spiritually ay magkaroon po ngayon ng buhay na walang hanggan. Muli, Ama, maraming salamat sa pagpapatawad po sa lahat ng aming nagawang kasalanan, sa mga nasabi, inisip, nagawa, nilakaran. Inihiling namin na kami po ay iyong mapatawad sa lahat ng amin pong nagawang mga pagkakamali. Muli, ikaw ang maging sentro ng aral na ito. Ikaw po ang maging kalakasan namin at ang aral na ito, Panginoong Diyos, mag-umapaw ng pag-ibig, mag-umapaw po, Panginoon, ng karunungan na siyang makapagliligtas sa lahat po ng mari-reach out o makakapakinig po nito. Maraming salamat, Ama. Ito po ang aming pagsusumamo at panalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Tayo po ay magsabi ng amen at ang pinakamalakas na palakpak po, ibigay natin sa Diyos. Hallelujah! Praise God. Karunungan sa kamatayan po ni Eutico. Atin pong tignan ang mga talata ng Biblia at nakakita po ako rito ng apat po na mahalagang aral in the death of Eutico. Sino ba si Eutico? Dito natin makikilala kung sino siya. Sabi ng Gawa 27 hanggang 12, nang unang araw ng Sanlinggo, kami nagkatipon upang magpira-piraso ng tinapay at si Pablo nga'y nangaral sa kanila hanggang hating gabi sapagkat aalis na siya kinabukasan at maraming ilaw sa silid sa itaas na pinagtitipunan namin. Ayan. Sa verse 9, nakaupo sa bintana ang isang binata na ang pangalan po niya ay Eutico. Ang sabi po dito, dahil sa kahabaan ng pagsasalita ni Pablo, si Eutico ay inantok at nakatulog ng mahimbing. Pwede ho ba nating sabihin po sa katabi natin, hoy! Gising! Yan. Si Eutico ho kasi mahilig matulog. O, kita nyo, buti na lang wala pa po tayong building. Saan ho siya nahulog? Nahulog siya mula sa 2nd palapag. Nako, atin pa naman pong pangarap, 4th floor, First, 2nd, 3rd floor. Ang preaching natin sa 3rd floor. Huwag kayong matutulog bandang bintana. Kasi ang nangyari ho dito, nahulog siya mula sa 2nd palapag na kanyang kinaororoonan, kaya't patay na siya ng buhatin. Dead on the spot. Patay, nahulog .
third floor pa ho naman ang kinahulugan nyo. Verse 10, nanaog si Pablo at niyakap ang binata. Sinabi niya, huwag kayong mabahala, buhay siya. Naalala niyo sabi po ni Kristo kay Lazaro? Naalala niyo po ang sabi ni Kristo sa anak ni Jairo? Huwag kayong mag-alala, natutulog lamang siya. At gayon din naman noon sinabi po ni Pablo rito, nanaog si Pablo at niyakap ang binata at sinabi niya, huwag kayong mabahala, buhay siya. Muling pumanhik si Pablo, nagpira-piraso ng tinapay at kumain at pagkatapos ay nakipag-usap pa siya sa kanila ng matagal hanggang mag-uumaga at saka siya umalis. Ang binata naman ay buhay na inuwi at ito'y nagdulot sa kanila ng malaking kaaliwan. Sino po si Eutico? Siya po ay isa sa mga kabataan na nais makinig ng salita ng Diyos. Tignan niyo po yung pangangaral ni Pablo, baka kung minsan, pambihira naman yung mga napapakinggan namin dito sa harapan ng pulpito, 1 oras na. Meron pa naman akong lakad, may date kami. Si pastor naman, 1 oras na. Ang tagal-tagal ng preaching. O kaya pag nagba-Bible studies tayo every Wednesday, grabe naman. Nag-overtime na, 8:10 na. Dapat 8 o'clock tapos na. Pero ang sabi po dito, sila po nagkakatipon nang sila'y nagpipira-piraso ng tinapay at si Pablo ay nangaral hanggang hating gabi. Okay lang ho ba tayo umabot ho ng preaching hanggang hating gabi dito? Can we say amen? Hallelujah. Sister Emmy lang talaga ho ang masipag, ho? Huwag naman kayo magbibiro ng ganyan, pastor. Masyadong mainit. Pero tignan niyo po yung nila, yung method ng pagtuturo nila, umaabot hanggang hating gabi. At aalis na kasi sa kinabukasan, ayan po, maraming ilaw sa silid, sa itaas, na pinagkakatipunan nila. Maraming ilaw. At doon po siguro, hindi ka naman mahuhulog dahil maraming ang ilaw, pero siguro sa jump pack, punong-puno. Si Eutico doon naupo sa bintana. Siguro kumukuya-kuya-kuy na ganun doon sa bintana dahil sa kahabaan ng pagsasalita ni Pablo, si Eutico ay inantok at nakatulog. Alam niyo po, normal po na nakakatulog ang isang tao. In fact po, bilang isang guro, ang capacity po ng tao sa pakikinig ng lecture po, 1 oras lang talaga. Pag humaba po kayo ng mga 3 oras, matutulog talaga estudyante ninyo ng ganyan, naghihilik pa. Ito, umaga hanggang hating gabi, walang tigil. Talagang normal naintindihan ng Lord si Eutico, makatulog. Can we say amen? Ngayon nga may tulog na Can we say amen? Wala pa nga tayong 5 minuto, meron na talagang pag ganun-ganon. Minsan po, naunawaan ng Diyos po yun. Pero to demonstrate the power of God, si Eutico, ang sabi po dito, nahulog mula sa 3 palapag ng kanyang kinaroroonan. Pwede ba kayo makasurvive yung tao nahulog? Ano kayang pwede mangyari doon? Internal hemorrhage. 3rd floor ka, Ang tahanan namin may 4 na palapag Ang kwarto namin nasa 3 palapag. Pag nandun ako sa 4 na palapag, kita ko lahat, St. Luke, St. Joseph's College, kita ko po lahat. At doon po, pagka po, halimbawa, wala akong ginagawa, nandun po ako sa taas, bumili po ako ng telescope. Hindi dahil naninilip ako, pero tinitignan ko, ito pala yung trapiko ngayon sa E. Rodriguez, kasi kitang-kita Tinignan ko yung baba. Kung sakaling mahulog ako dito, 4 na palapag ito, patay ka talaga. Yung 4 na palapag may lalagyan kayo talaga niyan dahil napakataas po niyan. Kaya nga, si Eutico nahulog mula sa 3 palapag na kanyang kinaroroonan. Ang sabi po dito, kaya patay siya ng buhatin. Hindi siya dead on arrival, dead on the spot siya. Pero dinemonstrate ng Panginoon Diyos ang kanyang kapangyarihan dito. Sabi po, nanaog si Pablo at niyakap ang binata. Biro mo, nakikinig lang ng Word of God.
inantok. Hindi ho malaking kasalanan ho na makatulog dahil hating gabi na ho. Baka nga ho sabihin po ng Diyos masyadong matagal kasi yung pagpipreach mo. Kaya nakatulog. Nandun po kasing kapangyarihan ng salita ng Diyos. Kaya nangyari, nanaog si Pablo at niyakap ang binata at sinabi ni Pablo dahil sa kanyang pananalig sa Diyos, huwag kayong mabahala. Buhay siya. What would be the natural reaction ulit ho? Nung sinasabi ni Kristo, huwag kayong mag-alala, natutulog lang si Lazaro. Huwag kayong mabahala, ang bata ay natutulog lang. Talita kum. Ining, bumangon ka. Ang tao'y nagtawanan. Hindi na pinakita rito, pero ako po'y naniniwala, maraming tao ho ang nagtawanan. Nahulog ba naman ang ikatlong palapag? Patay. Pero dinemonstrate po ang kapangyarihan ng Diyos na pwede pala ho tayo maging daluyan ng kapangyarihan ng Diyos kahit hindi si Kristo ang bumuhay sa patay. At ang unang-unang matututunan natin sa aral na ito, tignan niyo po mabuti. Number 1, sabi po dito, mahalaga po kasi yung pagkakatipon sa Panginoon. Ang sabi po ng Gawa 27 hanggang 8, nang unang araw ng Sanlinggo, kami nagkatipon upang magpira-piraso ng tinapay. Nagpapasalamat po ako dahil every Sunday po naririto kayo. Praise God. Every Wednesday po pinakikinggan ninyo ang salita ng Diyos. Praise the Lord. Every morning po, hindi po kayo pinipilit at huwag kayong matatakot. Hindi ho obligadong mag-pray. Pagka ho kayo dadalo ho ng morning prayer meeting, pwedeng nandun lang ho kayo, nakabukas lang yung cellphone ninyo. Pero kasi mga kapatid, gusto ko pong i-share sa inyo itong lesson dito Every day po, we break the bread in the morning. Di ba, Pastor, ginagawa namin natin yan every first Sunday May kapangyarihan ho kasi. Gaya ng sinasabi po rito, si Pablo'y nangaral sa kanila ng hanggang hating gabi. Sapagkat aalis na siya kinabukasan at maraming ilaw sa silid sa itaas na pinagtitipunan namin. Sabi po ng Hebrews chapter 10 verse 25, hindi po galing sa akin yon. It is a command coming from the Lord Jesus Christ in Hebrews chapter 10 verse 25. Kaya nga mga kapatid, huwag nating kalilimutan ang mga pagkakatipon na katulad nito. Yamang kinakailangan palakasin natin ang kalooban ng bawat isa sapagkat alam natin na malapit ng pagdating ng Panginoon. Ang nakakalungkot po kasi marami pong mga Christians ngayon, ang sabi nga ni Pablo doon sa Hebrews 10:25 gaya ng ginagawa ng marami. Hindi na sila nagkakatipon, ayaw na nila ng fellowshipping. Alam niyo po, maganda ang internet, maganda ang Zoom, maganda po ang Messenger, maganda po lahat na avenues yan para tayo po'y mag-fellowship. Pero mga kapatid, wala pa ring hihigit po sa personal na tayo po'y nakikisama, nakikiisa, na gaya ng sabi ng Hebrews 10:25, wag nga nating kalilimutan ang mga pagkakatipon na ganito, gaya ng ginagawa ng marami. Nakakalungkot ho ngayon, it's already enough. Sana huwag kayong magagalit. Ako po'y napakadami ng kalaban. Pero mahal ko kayo, kaya ako sinasabi po sa inyo ito. Huwag nating hahayaan po na, anyway, may meron naman kaming messenger, nandun naman ako. Okay po, nakikita namin kayo kada umaga po doon. Pero pinakamahalaga ang presensya ninyo dito. Can we say amen? Pag nasanay ho kasi tayo ng ganon, that is the most convenient way to establish fellowshipping. Bubuksan mo lang yung cellphone mo, kahit tulog ka, nakikipag-fellowshipping ka na. Pero hindi po yun ang layunin ng Diyos. Ang layunin po, kaya may internet ng ganyan, bibigyan ko lang ho kayo ng magandang example. Pag talagang hindi ho tayo makaka-attend, ako po'y nakatakdang pumunta ho ng General Santos sa Tuesday. Inutusan po ako ng presidente ng UST para i-meet po yung vice president ng Gensan. Yung UST ho, may 3 branch po yan Merong General Santos ho, meron pong dito sa Santa Rosa, tsaka yung Maynila. Binigyan po ako, bisitahin mo yung Gensan. Ewan ko kung bakit sana wag naman po ako ilipat ng Gensan. Tuesday mangyayari po yon.
Pagdating ho ng Wednesday, nasa Sarangani po ako. Tingnan niyo po sa mapa yung Sarangani, nandun po sa pinakadulo. Doon magagamit ang lahat ng teknolohiya na yan para hindi maputol po yung pagpipreach ng salita ng Diyos. Mingi lang ako ng pasensya dahil mahina po ang internet sa Sarangani. Sarangani yun, nandun sa pinakailalim po ng Mindanao. Katabi na ho ng Indonesia po. Sa mga pagkakataon na ganon, pwede nating gamitin ho ang social media, ang internet. Pero mga kapatid, huwag kayong magagalit, mahal ko po kayo, lalo na sa mga nakakasama namin every morning. Doon po nakakasama namin kayo, sa gabi nakakasama namin kayo, pero dito ayaw na natin kasi may effort dito. Dito po sa loob ng church ayaw na natin dahil may pamasahe kayo. Dito sa loob ng church ayaw na nating dumalo dahil mas konbinyente sa inyo. Hindi po yun yung pagkakatipo na sinasabi po sa salita ng Diyos. Wala pong internet nung araw. Ang sabi po dito, nung unang araw ng Sanlinggo, kami nagkatipon upang magpira-piraso ng tinapay. O sige po, provided number 1. Pastor, mahina na po kasi ako. Matanda na po ako. So alam naman ni Lord yung heart. Tama po yun. So nagpapasalamat po tayo, nakakasama po every morning. Pastor, ano ho talaga ho binabantayan ko po yung anak ko, hindi na ako makaalis. Opo, God would acknowledge that. Pero we have all the energy, we have all the strength. Tapos hindi tayo dadalo rito dahil, Pastor, ayoko pag nakita ko yung isang kapatid dyan, naiinis ako. Pero every morning, every evening, naroroon ka, palagay mo ba, hindi ka nakatanikala po sa galit mo dun sa tao dito sa loob ng church at dun ka na lang nakikipag-fellowship? Mali, kapatid. Sabi nga ni Pablo, sabi nga po sa Biblia ho, pag mag-aalay kayo, dun po sa dambana ng Diyos, iwan mo muna yung iyong pag-aalay. Pumunta ka sa kapatid mo na kinasamaan mo ng loob at patawarin mo siya bago ka mag-alay sa dambana. Sana bago tayo a-attend ng morning at gayon din naman po ng evening prayer meeting, makipag-ayos muna tayo sa mga kapatid na naririto. Nalulungkot po ako kung minsan kahit naroroon tayo, ayaw na nating umattend dito kasi, Pastor, tisod na tisod ako sa kanya. Mas mapagpala po yung nagpapatawad ng kaaway, mas pinagpapala po ng Diyos na kayo'y nagpapakumbaba, nagpaparaya, kaysa naman nasa tanikalaho kayo ng galit. Kaya tinuturuan tayo, mahalaga po ang pagkakatipon sa Panginoon. Every morning, we do the breaking of the bread. At doon po sa pagpipira-piraso ng tinapay, alam niyo ho ba nakikreate nun? Number 1, halimbawa po, doon lumalakas ang pakikisama ng isa't isa. For example, nandun ka po, may tagapanalangin ka. O katulad nito, nagpapasalamat po ako. Pwede pong hayaan ng Lord na yung eroplanong sasakyan ko sa Tuesday bumagsak. Pero may nananalangin dun At ako naniniwala, hindi ko pa panahon. Pero kung panahon ko na, wala po akong magagawa. Naroon po, Pastor, yun pong pagbaba ng magandang kalusugan. Kasi na-acknowledge po ng Lord yun Pero Pastor, kasi may trabaho po ako, mahirap po kasi yan Halimbawa talaga may trabaho, alam din naman po ni Lord yung heart natin. Pero sa kabila ng trabaho, nagpupursige ka, lalong nakikita ng Diyos ang laman ng puso mo. Kaya po alam niyo mga kapatid, sabi ko nga ganun po, ang distance hindi siya pwedeng maging hadlang sa ating pakikipagtipon sa Panginoon. Binigyan tayo ng teknolohiya ng Diyos. At sa araw-araw na ginagawa natin na yan, ganun ang ginagawa natin katulad ng gawain ni Pablo. Kami nagkakatipon upang magpira-piraso ng tinapay. At sasabi po dito, si Pablo'y nangaral sa kanila hating gabi hanggang hating gabi. Doon po bago magpira-piraso, there are 3 verses po babanggitin. Minsan yung verse na yon para sa inyo. Galit na galit kayo sa isang kapwa, narinig nyo po yon. Na patawarin mo ang lahat ng umaalimura sa iyo, idalangin mo at ibigin mo ang iyong kaaway. Narinig ng isang kapatid, ang patutuon niya. Naibsan po yung pagising niya ng isang umaga po, na galit siya dahil sa salita ng Diyos at nag-breaking of the bread,
bumaba ngayon ang kapangyarihan ng Diyos mula po sa langit. Kaya po, pinapakita dito sa kamatayan ni Eutico, ano ba yung pinuntahan niya? Bakit siya namatay? Sa pagkakatipon. At ako naniniwala ho, no? Naintindihan ng Lord ho yun. Pagod na si Eutico. Uulitin ko ho, hanggang 1 oras lang ho ang kapasidad ng taong makinig. Si Pablo kasi na-excite. Pagpalagay nyo, alas 7 ng umaga hanggang alas 12 ng gabi, tubig lang pahinga ni Pablo, talagang makakatulog ka. At nauunawaan po ng Diyos iyon. Lahat ho nang natutulog, magsabi ng Amen! Wala na. Praise God. So wala na ho tayong Eutico ngayon, ano ho? Takot kayo, no? Pwede pala kayong mahulog, ano ho? Pwede po. Kaya nga ho, mahalaga ang pagkakatipon ho sa Panginoon. Pangalawa hong tinuturo ho dito, mahalaga ho yung salita ng Diyos pinakikinggan. Hindi ho yung nasa upuan po tayo, ano ba yung mamaya natin? Kakainin natin mamaya. After the Word of God, hindi ho masama yun. Ay, mamaya, punta tayo sa Enchanted Kingdom. Meron pa ba nun? O kaya sa Star City. Tagal-tagal naman ni Pastor. Larong-laro na ako. May basketball game pa kami. Pambira naman Pastor yan. Ang sabi po dito, nakaupo sa bintana ang isang binata na ang pangalan ho ay Eutico. Dahil sa kahabaan ng pagsasalita ni Pablo, si Eutico ay inantok at siya'y nakatulog ng mahimbing. Nahulog siya mula sa 2 palapag ng kanyang kinaroroonan, kaya patay siya ng buhatin. There is a spiritual dimension po dito. Pag hindi tayo nakikinig ng salita ng Diyos, ito kasi physical na matay, ano? Pag hindi kayo nakikinig ng salita ng Diyos, at ang sabi po ng aklat po ng Santiago 1, kung tayo'y nakikinig lamang, pero hindi naman natin isinasagawa, para po tayong taong humarap sa salamin. At pagkatapos ng pagharap natin sa salamin na tayo tumalikod, nakalimutan na natin ang atin pong itsura. Ganun ho ang isang tao na unang-una hindi nakikinig ng salita ng Diyos, you are dead spiritually. Mamamatay kayo kasi mahalaga po na ang salita ng Diyos pinakikinggan. Pinakikinggan nyo nga, pero hindi naman ninyo isinasagawa, you are still dead spiritually. Kaya may mensahe po yung pagkamatay ni Eutico. This is not a physical death. Ang tinuturo sa atin ngayon, mamamatay tayo spiritually kung hindi tayo nakikinig ng salita ng Diyos. Can we say amen? Kaya nga ho, nakaupo sa bintana ang isang binata ng pangalan na Eutico. On the other hand ho, marami ring aral ho ditong mapupulot, practical tips. Pag may 3 palapag tayo, 4 na palapag, huwag kayong uupo sa bintana. Naalala ko po dati, may isang artista po magbabagong taon yata ho yun, upo-upo siya dun sa condominium niya, yun, nahulog po. Sikat ho na kabataang artista ho yun Kasi yung mga ganun po, that is high risks. Pag ako po ay nagbabakasyon, iniiwasan ko po yung mga high risk. May wisdom po dun Magbabakasyon ka na lamang po, halimbawa, gusto mo lang naman maligo sa dagat. Pero gusto niyo pa hindi naman masama yun, pero may risk yun. Magpaparasailing kayo. Inimagine ko nga, sa bigat ng katawan ko na ganito, magpaparasailing ako, naputol yung halimbawa, o yung parachute, pwedeng ikamatay yun. So maging wise na lang tayo kahit nag-e-enjoy tayo. Gusto nating mag-enjoy po at siguro gagawa, bungee jumping, hindi ko talaga i-attempt yan. May mag-a-attempt po ba dito noon? Sige na, Pastor, subukan lang natin. Hindi, ikaw na lang kapatid, papanalangin kita. Very risky po yung mga ganyan Lalo naman po sa church, maging maingat din tayo. Yung uupuan natin. Halimbawa ako po'y medyo mabigat. Nakita ko medyo manipis lang yung upuan. Di na ako uupo ron. Ilang beses na ako nakakita po rito habang nagpe-preach ako kaplak, gumanon. Kasi dapat maingat din tayo. Kung halimbawa mga kapatid, sobrang init sa labas, magbibigay ng wisdom ang Panginoon. Pastor, hayaan nyo na sasabihin ng marami, magpayong kayo.
Dati ko kasi ayoko magpayong parang hindi macho nakapayong lalaki. Pero ngayon, pag matanda ka na, hindi na kailangan macho-macho ngayon. Kailangan mo ng proteksyon kasi may wisdom. Si Eutico hindi naging wise. Uupo ka ba naman dun sa bintana? Sa ikatlong palapag. Sabi nga ng nanay ko nung araw, naku, wag kayo mag-akyat-akyat ng bubong, baka tulakin kayo ng demonyo. May mga ganun na mga pangaral nung araw nangyari dito, nakaupo siya sa bintana. Si Eutico interesado siya. Siyempre, natulog, antok ko siya. Nahulog siya, nakatulog ng mahimbing. Nahulog sa ikatlong palapag. Patay. Kaya ulitin ko mahalaga na pinakikinggan ang salita ng Diyos. Ang spiritual dimension niya, nakaupo kayo dyan, nakatulog kayo, inagaw ng demonyo mamamatay kayo spiritually. Nandiyan na po, maririnig nyo na yung kaligtasan, na na idlip kayo, inagaw ng demonyo. Wala yung buhay na walang hanggan. Nandun po kayo, nakikinig kayo online, hindi ako interesado dyan. Nilaktawan ninyo, na wala yung pag-asa nyo maging tagapagmanaw ng buhay na walang hanggan. Mamamatay kayo dahil hindi nyo pinakinggan ang salita ng Diyos. Ikatlo, tignan natin mahalaga din po ang salita ng Diyos sa buhay ng tao. Buhay ka ngayon because of the Word of God. Hindi, Pastor. Atheist ako bakit buhay ako? Buhay ka lang sa mata namin. Pero sa mata ng Diyos, yung mga hinirang lang niya ang buhay. Nabuksan na ba ng Diyos yung mata po ninyo? Nakasakay kayo sa jeep. Ako, binubuksan ng Diyos minsan Nakita ko may nananalangin ng ganun. Nahabag ako, sabi ko, patay sa Diyos ito. Kasi hindi naman tinuturo yung beads na ganun. Wala yun Sayang si Lola. Halos maiyak ako halimbawa sa ganun Nakikita nyo po ang sipag. Nagbibigay po ng mga libreng lugaw, nagbibigay po ng mga libreng mga pagkain. Nakalagay pa po sa kanilang t-shirt, ayun. The legacy continues. Pero pagka nakita mo sila, maiyak ka patay sila spiritually Ginagawa nila yon kasi naniniwala sila, maliligtas sila sa mabubuting gawa. Pero they are not alive spiritually. Pero kung minsan may nakita po ako, isa po talagang, sabi ko nga, binabae. Talagang, ang heart niya, gusto niya magbago, nasa loob siya ng church. Sabi ko, ito, buhay sa Panginoon. Kasi, kahit na ang puso niya, halimbawa pinagtatawanan ng maraming tao, at least, nasa loob siya ng church at nakikinig siya sa salita ng Diyos. Can we say amen? Ako naniniwala, buhay po sa Espiritu yung tao na yon. You ask God, Lord, buksan nyo nga yung mata ko para makita ko kung sinong patay at buhay. At doon nyo po makikita. Tama yung sinasabi ng Diyos. Marami ang aanihin, ngunit kokonti ang tagapag-ani. Noong nagpunta lang po kami sa Puray, December of 2006, unang-unang pagpipreach namin doon, puro patay yung nakikita ko merong taong galit na galit. May tao na kinuha lang yung pagkain, umuwi na. Binagyo po kami. We are expecting libo-libo darating. Ang dumating mahigit 300 lang. Pero yung 300 pala na yun, naalala ko yung Gideon 300, di naman pala kailangan ng libo-libo Pumili lang ang Diyos ng kanyang hinirang. Ayan sila Pastor Elmer po yun, nagkaroon na ng Puray Christian Church. 100 yung natira. Yun na yun. Di ba? Kaya mahalaga yung salita ng Diyos. Yan na magbibigay ng buhay. Yan magpapalakas sa atin. Yan po yung pag-asa natin. Subukan nyo po. Minsan down na down ka po. Pagod na pagod ka. Pagka kayo matutulog, ang gawin nyo lang Lord, akapin mo ako. Patuluin nyo yung luha ninyo. Ang sarap ng tulog. Paggising ninyo, may panibagong kalakasan. Amen? Kahit hindi kayo magsalita na, Lord, inaway ako nito, pagod po ako, hindi po ako na-promote, ganito ang ginawa sa akin. Basta sabihin nyo lang, Panginoon, akapin nyo po ako. Isang mahigpit na akap. Isang tulo ng luha ninyo, kapatid na ganon,
Patutulugin kayo ng Diyos paggising ninyo, tanggal lahat ng problema ninyo. Ganun po kabuti ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Ikaapat, alam niyo po ba, ang kagalakan ng tao ho, nandito lang naman nang gagaling eh. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Sabi po ng Pilipos 4:4, mga galak kayo sa Panginoon, at muli sinasabi ko, mga galak kayo. Ang sabi po ng Gawa 22, ang binata naman ay buhay. Hinawakan ni Pablo eh. Paghawak ni Pablo, ay, buhay ito, huwag kayong mag-alala. Nagising yung bata. At ito'y nagdulot sa kanila ng malaking kaaliwan. Every time we hear the Word of God, ewan ko po kung gano'n ang nararamdaman nyo, nagkakaroon ng panibagong kalakasan po ang aking puso. Sabihin nyo sa Panginoong Diyos, Lord, buksan mo ang mata ko ngayon. Pag binuksan ng Panginoon ang mata nyo ngayon, pag nanood kayo ng TV, nakakita nyo ang internet, nakita nyo mga newsfeed ninyo, punong-puno ng galit ho ang mga Pilipino ngayon. Can we say amen? Huwag kayong makikihalo sa galit na yan. Hindi tayo dinisenyo ng Diyos para dyan. Pag nakita ninyo, ask the Lord, baka mamaya pati kayo biktima na ng galit. Yung mga pinopost ninyo, yung mga kinikilingan ninyo, yung mga taong tinatangkilik ninyo, hindi matatapos ho ang awayan na yan. Yan po, patuloy po, sistema ho, paulit-ulit po yan, ng paggaganti, paghihiganti, paikot-ikot lang ho yan. Buksan nawa ng Diyos ang mata ninyo. At ang tanging trabaho natin, idalangin ho ang bansa na ito. Once na nakakita kayo ng post, nag-heart na kayo, may galit na kayo sa puso ninyo, kapatid. Naalala ko po dati, meron po akong kasamahan, galit na galit ho kay Presidente. Pero ngayon, lahat ho ng post ni Presidente, nilalike niya, hina-heart niya. Hindi dahil gusto niya si Presidente, dahil gusto niya pong ipitin yung kalaban ng Presidente. Kaya nakikita ko siya, ay, speech ni Presidente nilike, pero dati po, galit na galit po yun. Kasi punong-puno ng galit yung puso niya. At pagkatapos pong mapabagsak niya yung kaaway ng Presidente, susunod din na naman din ho niya yung Presidente. Ganun lang po yun eh. Pero hindi tayo tinawag ng Diyos para dyan. Sabi nga po, ang salita ng Diyos magbibigay sa atin ng kaaliwan. Sana po mga kapatid, dinisenyo po tayo ng Diyos para maging katwiran at kanyang kabanalan at kanyang kapayapaan sa bansang ito. Every morning as we pray, oh Lord, change the heart of our leaders. Change the heart of the people in this nation. Kasi may pangako ang Diyos dyan. Kung ang bansang ito na tinawag ng Diyos sa kanyang pangalan, ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ang mukha ng Panginoon, at magsisi sa kanilang kasalanan, diringgin ko sila sa langit, pagpapalain ko sila, at paggagalingin ko sila, sabi ng Panginoon. I hope wag na po tayong dumagdag sa napakainit ho. Yun po ang pakiusap ko at yun po ang promptings ng Holy Spirit. Pero hindi ko po kontrolado ang puso po ninyo. Kung ano ipopost ninyo, nasa sa inyo po yun. Pero hanggat akong pastor dito, mga kapatid, papaalalahanan ko po kayo na dapat ho ipanalangin natin ang bansa. Wala pong matatalo, kundi tayo. Sabi nga po nung isa kong kasamahan, sinusuportahan mo yung isang politiko, kilala ka ba niyan? Hindi. Pag nanalo ba yan, lalapitan ka niyan? Hindi po. Yung kabilang panig naman, sinusuportahan mo, kilala ka ba niyan? Hindi. Kapag sila ba naluklok, gagaan ang buhay mo? Hindi rin. Pero kung kakilala natin ng Diyos at kilala tayo ng Diyos, ang salita ng Diyos ang kagalakan natin. Can we say amen? Bilang pangwakas, tignan niyo po mabuti mga kapatid, pag-aral po ng Panginoon, papakinggan natin. Sabi ng Kawikaan 4:20 hanggang 22, aking mga anak, ang salita ko'y pakinggan mong mabuti. Ang pakinig mo ay ikiling sa aking sinasabi. Huwag itong pababayaang mawala sa paningin mo, sa puso mo, at iukit ng mabuti at malalim.
Pagkat itong kaalaman ay daan ng buhay. Sino nagbibigay ng buhay? Ang salita ng Diyos. Sapagkat itong kaalaman ay daan ng buhay, nagbibigay ng kalusugan, kagalingan ng katawan. Tumayo po tayo at palakpakan natin ang Diyos. Praise God! Hallelujah! Hallelujah! Ama naming makapangyarihan, salamat po sa lahat ng mga paalala na ang pagkakatipon po ay mahalaga. Lalo't sa pagkakatipon, nagpipira-piraso ng tinapay, pinakikinggan po ang lahat ng iyong mga salita. Ang salita po na ito ang siyang nagbibigay buhay. Namatay si Eutico, binuhay mo physically, Panginoong Ama. Kami po'y marami ho ngayon, patay spiritually. Pero ang salita mo ang bubuhay sa amin, na kahit kami dating masamang tao, pwede kaming tumalikod sa kasalanan sapagkat pumasok ang banal ng Espiritu at ang karunungan ng pangako na magandang balita sa aming puso. At gayon din naman, Panginoon, sa isang mundo na magulo, nagugulumihana, nag-aaway-away ang mga tao, ang kaaliwan namin ay hindi sa mga politiko. Ang kaaliwan namin ay hindi sa mga pangako po ng mga partido. Ang kaaliwan namin ay nanggagaling sa iyong banal na salita, na kung paanong nakita nila si Eutico po ay muling nabuhay, kagalakan po ng isang Kristiyano, ng isang patay po sa kasalanan ay makita namin muling buhay, sapagkat napapatunayan namin ang kapangyarihan po ng salita ng Diyos sa ikapagpapatawad ng aming mga kasalanan. At Panginoong Diyos, patuloy naming idinudulog ang bansang ito. Punong-puno po ng galit, punong-puno ng sisihan, punong-puno ng paghihiganti ngayon ng bansang ito. Hindi ka natutuwa, Panginoon, sa ganitong mga asta. Bigyan niyo po kami, Panginoong Diyos, ng kapangyarihan na kami po ay tumayo bilang tagapanalangin sa bansang ito. That we are going to stand on the gap. Na kami po, Panginoon, ang maging ilaw at asin ng sandibutan, Panginoong Ama, upang mapagaling po ang sakit ng isang bansa pong punong-puno ng galit sa kanyang puso. At Ama, alam ko po, Panginoong Diyos, bibigyan niyo pa kami ng mahabang buhay, patuloy pinapagamit namin ang aming kalakasan, upang ikaw po, Panginoong Diyos, ay maparangalan mula sa aming buhay ngayon hanggang sa muli pong pagtawag ninyo, diyan po sa buhay na walang hanggan. Muli, Ama, pagpalain niyo po ang lahat ng inyong mga hinirang. Ito po ang aming pagsusumamo at panalangin. Sa banal po na pangalan ni Jesus, tayo po lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Sige po, ihanda na po natin ang ating mga kaloob. Yes, Father God, nagpapasalamat po kami sa umagang ito at minsan pa'y binigyan po ninyo ng pagkakataon ng bawat isa na magbigay ng kanyang kaloob, O Lord. Nagpapasalamat po kami, O Lord, sa lahat po ng biyaya na patuloy niyo binibigay sa bawat isa, bawat isang pamilya, O Lord. Sa pagbibigay po ng direction at guidance sa aming po mga buhay, O Lord. Ganun din po sa pagpapalago sa aming mga negosyo, O Lord. Sa pagpapalaganap na aming mga trabaho, O Lord. Panalangin namin, O Lord, na ang mga kaloob po na ito ay patuloy po magamit sa iyong bahay-sambahan. Nang sa ganun po ay makapag-alay pa kami ng mga kaluluwa sa inyong harapan. Panalangin din namin, O Lord, na sa darating na sanlinggo ito, O Lord, kayo po ang manguna sa amin at kayo po ang magbigay ng direksyon sa aming mga buhay. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ng inyong anak na si Jesus. Lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala, sa bayang ito, O Diyos. Uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala, uulan ng pagpapala, sa bayang ito, O Diyos, O Diyos.
bayang ito, O Diyos, O Diyos. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala sa bayang ito, O Diyos. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala sa bayang ito, O Diyos, O Diyos, O Diyos. Ayan, dadako na po tayo sa pagbati ng mga kaarawan. Ayan, happy birthday, May 30, Sister Linda Pineda. Wala na po, siya lang yata. Wala, Sister Linda, sige po, kayo lang ang nag-iisang may kaarawan. Umpisa ngayon hanggang sa Sabado. Panalangin po namin kayo. May nagdaraos pa po ba na hindi nabanggit, kaarawan o kaya anniversary, wedding anniversary po? Kung mayroon po, punta po kayo sa harapan para maipanalangin. Si Jace Archer Absede po. Anong date po? Sige po, panalangin po natin. Lord, maraming salamat po sa mga anak mo na nagdaraos ng kanilang kaarawan, umpisa bukas hanggang Saturday. Sister Linda, Sister Jace, Arthur, Panginoon, maraming salamat, O God, sa pinagkaloob mo sa kanila ng buhay, ng punong-puno, ng pagpapala. Dalangin namin na patuloy gabayan at patnubayan mo sila. Patuloy ang pagkatakot sa Diyos ay install mo sa kanilang mga puso na maglingkod sa inyo na may kagalakan. At dalangin namin, O Lord, pagpalain mo po sila, bigyan ng kalakasan, kagalingan ng anumang karamdaman, at patuloy, Panginoon, na magamit sa inyong iglesia, maging mabuting halimbawa sa kanilang mga mahal sa buhay, O God. At nawa, O Lord, marami pa pong taon ang ipagkaloob mo sa kanila ng punong-puno ng pagpapala, O Lord. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aming dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Happy birthday po. Sa ating pong mga paalala, next Sunday po, 9:30, every Sunday po, mayroon tayong Bible study bago po tayo ay magkaroon ng praise and worship dito po sa ating worship hall. At ang naka-assign po sa May 31, Bible study leader po natin, Sister Liza Palomar. At sa presider po, Sister Linda Soriano. Tithes and offering po, magpipray, Sister Vicky Visda. At ang flower bringer po natin, Brother Eli Duavi and family. Ang Bible study po natin, tuloy-tuloy po yan. Every Wednesday, 7 o'clock po in the evening at sa Facebook page po natin yan. Ano lang po kayo, minsan sinisend po ni Pastor sa Messenger po. At ang prayer meeting po natin, araw-araw po yan, 5 a.m. to 6 a.m. At sa gabi naman po, every Friday, Saturday, and Monday, 9 p.m. po, ay 8 p.m. to 9 p.m. Ang kaigihan po dito kahit nasaan tayo, nakaka-attend po tayo ng prayer meeting. Kagabi po sila Sister Linda, Brother Vic, nasa Pangasinan, pero naka-attend po sila. Nawa po ay pag-ukulan din po natin ng pansin na tayo makasama sa panalangin. Napakalaking bagay po. Ginagamit po itong panalanginan nito na ang lahat ng mga kapatiran natin ay natutugunan ang kanilang mga hinihiling na panalangin. Ngayon po, dadako na po tayo sa ating final benediction at panalangin po ng ating mahal na pastor. Sa mga kapastoran po ng Marbal po, sila po ay nakikinig din po sa atin ngayon. Binabati po natin ng Marbal bukas po ng 42nd anniversary at gayon din naman po yung tema po, Rooted and Encouraged po in Christ. Tayo po sa church ay personal pong naimbitahan bukas at loobin nawa po ng Panginoong Diyos na
tayo po ay makarating po dito sa Marikina Convention Center. It's a personal invitation lang naman po sa pastor ng church po. Kaya muli po kay Pastor Jerry na nakikinig ngayon ang atin pong presidente po. Maraming salamat po for the personal invitation. At loobin ng Diyos po, bukas po nandyan kami sa Marikina Convention Center. Tayo po lahat ay tumayo. Praise God. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sadyang napakabuti mo, Panginoong Ama, sa lahat ng mga pagpapalakas ng aming kalooban. Ang katawang pisikal na ito'y darating ang panahon, mamamatay, mahihimlay. Ang katawang panlupay babalik po sa alabok at ang espiritu'y babalik sa Diyos na nagbigay nito. Ngunit sa lahat ng aming nakikita, tumatatag ang amin pong pananalig sa iyo. Sa mga buhay ni Lazaro, sa buhay po ng anak ni Jairo, ito naman po si Eutico, ikaw talaga, Panginoon, ang may-ari ng aming buhay. Ikaw, Panginoong Diyos, ang nagmamay-ari ng hininga, ng tibok ng puso, ng pagdaloy ng aming dugo. Walang sino mang pwedeng mamatay kung siya'y nanalig sa iyo at nagbigay po ng kanyang buong pananampalataya. At dahil dito, Panginoon, hindi kami natatakot sa pagdating ng kamatayan. At sa pagdating mo, Panginoon, magagalak ang puso namin sapagkat matagal na naming inaantay. Maranatha, come, Lord Jesus, come. Maraming salamat sa patuloy na pagbabagong ginagawa mo sa aming puso, sa patuloy, Panginoong Diyos, na manindigan at manalangin po para sa kapayapaan ng aming bansa. Sa lahat, Panginoong Diyos, ng pagdinig mo sa mga dinudulog naming panalangin, paggaling ng lahat ng aming mga kapatid na may karamdaman. Sa patuloy, Panginoon Diyos, ng pangangaral po na magandang ebanghelyo, magandang balita sa church na ito. Kaagapay po ang Puray Christian Church. Kasihan nawa kami ng mahabang buhay pa, ng patuloy na pag-iingat, kalayuan sa biglaang kamatayan, sa mga aksidente, at lalo't higit po, Panginoong Diyos, ang isang buhay na ganap at kasiyasiya. At sa pamagitan po ng kapangyarihan ng Ama naming nasa langit, o Panginoong Diyos, binabasbasan ko po ang bawat isa ng panalangin binitawan po ni Moses. Na patuloy po sa lahat ng naririto at mga nakikinig po, pagpalain nawa at ingatan kaming lahat ni Yahweh, kahabagan nawa at subaybayin kami ni Yahweh, lingapin nawa at bigyan kami ng kapayapaan ni Yahweh ngayon at magpakailan paman. At gaya po ng panalangin ni Jabez, Lord, sa lahat ng mga ama ng tahanan, sa lahat ng mga negosyante, Panginoon, iiwan ko po ang panalangin na ito. Oh, that you are going to bless us, O God, that you are going to enlarge all our territories, that you will let your hands be upon us, and keep us away from harm, that we will not feel pain, Panginoong Ama, and that you are going to answer all our requests. At ang panalangin ni Haring David, Panginoong Diyos sa mga Israelita, binibitawan ko rin po sa lahat ng mga mananampalataya sa church na ito, that surely goodness and love will follow us all the days of our lives, and we will dwell in the house of the Lord forever. Maraming salamat, Ama. To God be the glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Praise God. Okay, nakatapos na po tayo sa ating gawain. Bago po tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay, tayo po muli ay umawit sa Panginoon. Walang ibang pangalan, tanging papupurihan sa aking buhay. Ikaw ang number one. Ang panahon ay lumilipas, ngunit pag-ibig niya'y wagas. Jesus, walang ibang pangalan, tanging papupurihan sa aking buhay.
Panginoon, Ikaw ang number one. Ikaw ang number one. Ang panahon ay lumilipas, ngunit pag-ibig niya'y wagas. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po muli ay magkita-kita sa susunod na linggo. God bless us all. Aking isisigaw. Aking isisigaw, aking ihahayag, Jesus, Minsan pa, ihayag natin. Magandang umaga po sa bawat isa. God bless us all.